Tayong lahat, merong gift. Meron tayong kakayahan. May galing tayo. May talento tayo. Kahit anong sabihin mo sa sarili mo na akala mo, kulelat ka, wala ka magawa. The point is this. Kahit konti, meron kang talento. Sabi nga natin, may mga tao na pag tinignan natin, parang lahat na lang nasa kanya. Gwapo, magaling kumanta, sumasayaw, meron pang pera, tapos nasa mataas na eskwelahan, parang siya lang ang anak ng Diyos. Bakit ako? Mahirap. Konti lang ang hawak ko. Naghihikaos pa kami. Hindi ako makapag-aral sa matataas na eskwelahan. Palagi sa public school pa ako, binabaha pa. Di ba? Sabi rito, totoo na meron po mga tao na sabihin natin, kala mo na sa kanila, ngunit isa lang ang tiyak. Bawat isa sa atin, hindi po, kuripot ang Diyos. Bawat isa sa atin, binigyan niya ng talento at galing. Tama po ba yun? Each and every one of us has been given a gift, a skill. Lahat, may talento po tayo. Ngayon, depende na ngayon yan. Ikaw ba ay matyaga na palaguin yan? Ikaw ba'y mapagkakatiwalaan na gawing sabi na mas higit ang hawak mo? Tandaan mo, yung buong mundo, nung ginawa ng Panginoon, inilagay ng Diyos si Adan, sabi ng Panginoon, let us make man in our likeness and image, let them rule and let them bear fruit. Let them multiply. Let them increase. So ang sabi ng Panginoon kay Adan, let everything that I give to you, increase it. Palaguin mo. Pagyamanin mo, palakihin mo, gawin mong mas matindi pa ang mga pagpapalang binigay ko sa iyo. We have a responsibility to expand, to let the blessing of God grow when it reaches our hands. Amen? Mananagot tayo sa Panginoon. Tandaan mo, kaya akala mo iba, nasa kanyang lahat kasi pinagsisikapan niyang mas magaling pa kaysa dati. Tayo kahit konti ang hawak mo, ang sabi ng Panginoon, kung magiging tapat ka sa maliit, if you are faithful in little things, then God will give you greater things. The word is this, faithful. The word is this, if you are, sabihin natin, nagsusumikap. Pag sinabi nito, nagpe-persevere, nagtsatsaga, nagtatrabaho para palaguin. Yun po ang susi. Hindi yan dahil sa maraming gifts, kundi dahil sa yung maliliit na gifts, pinagyayaman. Doon sumisikat, doon yumayaman, doon tumatanyag ang isang tao kapag pinagkalooban siya ng Diyos at siya'y napagkatiwalaang pagalingin pa ito. Amen? Lahat tayo merong galing. Lahat. Kahit nga yung mga tinatawag natin may kapansanan meron pong galing Tama po ba yun? Si Stevie Wonder, bulag, pero galing kumanta. Si Johnny Erickson, paralyzed ang katawan niya, pero magaling mag-paint. Ginagamit ang kanyang bibig. Tama po ba yun? Lahat tayo merong galing. Amen? Pag hindi mo ginamit ang iyong galing, ang tawag sa iyo, tinamaan ka na magaling. Amen? So, wag mong sasayangin. Gaano kakatapat? Lahat tayo ay may natatagong galing at kaloob na naghihintay lamang na mapalabas o magamit. We have all potentials. Sabi nito, ang paglago nito ay depende na lamang kung gaano tayo katapat sa pagsisikap para ito ay pagyamanin. Depends on you. It depends on you. Sabi sa Biblia, God will bless the work of your hand. Tama po ba yun? Ngayon, if your hand is not working, what will God bless? Ulitin ko po. God will bless the work of your hand. But if you're not working, what will God bless? Hindi niya gagawin ang isang bagay na inutos niya sa atin. Gagawin niya hindi natin kaya. Pero kailangan gawin natin yung ating
makakaya. It is kombinasyon, a teamwork. Sabihin natin, a cooperation between God and man para tayo po ay mapanuto. Now, sabi po to, lahat ng bagay po nagsisimula saan? Maliit. Sabi to, hindi man natin agad napapansin ang mga dakilang galing na ito o ang mga kaloob ng Diyos sa atin, nagsisimula naman ito sa mga maliliit na gawa ng katapatan na lumalago sa kamangha-mangha mga gawa ng galing. It starts with faithfulness in little things. Starts with little things. Alam niyo, nung nauso po yung DC Comics at saka Marvel Comics, 1970s ata yun, whatever po, hindi ko matandaan. Pero nagdala po yung tatay ko nung comics na yun. Namangha ako dun sa mga drawing. Sa sobrang tuwa ko po, ginagaya ko po yung drawing na yun. Hanggang sa dumating sa puntos, natuto po ako mag-drawing. Kung ano lang po, lapis at papel. Hanggang sa dumating po, marunong na akong gumamit ng tech pen. Nung matuto na po ako ng tech pen po, ngayon ginagawa ko na po, nagwa-watercolor, nagpa-pastel na po, tapos nag-oil paint na po. Nung matuto na po ako, hindi na po ako nakontento, gumamit na po ako ng computer. Amen? Dati po, meron pa mga tinatawag nating paintbrush pa ho, yung tinatawag na mga bits pa ho, ang inisi-isa ko pa yung per pixel. Tinatsaga ko po nung araw kasi hindi pa sophisticated yung mga computer nung araw. Pero nagsimula lang po yun sa maliit. Doon lang po sa pagkamangha, doon sa comics. Hanggang sa natuto na mag-drawing doon sa computer. Graphic na. Ngayon po, mas madali na eh. Pati mga picture, napepeke na. Diba? Ginagawa Adobe, gutom na. Adobe Photoshop, tama po ba yon? Kita mo, kahit ang pangit mo, basta nilagay doon sa computer, ang ganda mo. Kaya nga sabi, nothing touch my skin like Adobe. Hindi pala Belo. Sabi nito, kung ikaw ay tapat, ikaw ay mapagkakatiwalaan at ang taong hindi tapat ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang katapatan at tiwala ay dalawang katangiang hindi mapaghihiwalay. Faith and faithfulness are two characteristics na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi pwede. Amen? Pag ikaw ay may pananampalataya at hinahawakan mo yun, magiging tapat ka. Praise God. Hindi ka pwedeng maging tapat nang wala kang pagtitiwala. Kailangan magkasama po yan. Pero, tandaan po natin to. It is a combination po. Pero, you can have faith at a moment, pero magkaiba po yung faithfulness. Pwede ka magkaroon ng tiwala sa pansamantalang sitwasyon, pero yung katapatan, it requires more time. For example po, ito po, bigyan ko kayo ng example. Ano po yung pagkakaiba ng faith and faithfulness? Nung niligawan ko po yung misis ko, meron akong pananampalataya na siya'y sasagot sa akin. Tama po ba yon? May faith ako. Medyo may konting bilib ako sa sarili ko. Gwapo naman ako. So sabi ko, may faith ako. Pinagpipray ko na sasagutin ako. I believe na sasagutin niya ako. Praise God, sinagot ako. Tama po ba yon? Pero tandaan niyo po ito. Natutuwa ako, nagbunga yung aking pananampalataya, pero iba nang usapan pa mag-asawa na. Kasi pagdating sa pag-aasawa po, hindi lang po faith ang kailangan mo. Ang kailangan mo na ngayon, faithfulness. Kasi mahaba na pong panahon yun. Amen? There's a big difference po between faith and faithfulness. Kasi pwedeng may faith ka, pero panandalian lang, pero faithfulness makes you endure up to the end. Kapatid, kahit may faith ka ngayon, pero kung hindi ka mag-i-endure, you will not survive. Tandaan natin, ang buhay Kristiyano is not a bed of roses. When you enter and become a Christian, you have entered into a spiritual warfare. Nasa labanan ka na. Wala ka pa doon sa tinatawag nating Fairyland. Wala ka pa doon sa Neverland. Wala ka pa sa Fantasy Island. Wala ka pa doon. Wala ka pa sa heaven. Nandito ka pa lang sa battleground. Amen? Kaya ang tanong ngayon, hindi yan kung sino mabilis, kundi kung sinong tatagal. Praise God.
May takot o natatakot. May pagkakaiba po yung fear of God sa afraid of God. Sabi po rito, may pagkakaibang may takot sa Diyos sa natatakot sa Diyos. If you are afraid with God, it will paralyze you. Sabi ito, kapag natatakot ka sa Diyos, ikaw ay napaparalisa at pinabababa nito ang kahulugan ng ating buhay. Kapag mali ang pananaw natin sa Diyos, sabi nito, hahantong ito sa pag-aaksaya ng ating galing at kawalan ng ating kasiyahan sa Diyos. We must learn to have this. Alam niyo, pag meron kang fear of the Lord, ang tawag po doon reverential fear. Pag sabing may fear of the Lord ka, may awesomeness kang nararamdaman na tuwan-tuwa ka. So ito po yung fear na tinatawag natin na ayaw mo siyang mawala. Tama po ba yon? Ayaw mong mahiwalay sa Kanya kasi you're enjoying His presence. The fear of the Lord na sinasabi ito is the fear of losing Him because you enjoy His presence. Pero yung afraid of God is parang ang tingin mo sa Diyos, parang si God Zeus na tumitira sa'yo ng kidlat. Pag ikaw ay nagkamali, ikaw kaagad parurusahan. Tandaan nyo, if you fear the Lord, you don't want to lose God. If you're afraid of God, you don't want to see God. Parang katulad nung kay Adan. Nung nagkasala sila, sabi ng Panginoon, Adan, nasaan ka? Nagtago sila. Ba't ka nagtatago? Kasi po, nung marinig namin kayo, natakot po kami. Ba't ka natakot? Sabi na Adan, kasi hubad po kami. Sino nagsabi sa'yo, hubad ka? Alam na kaagad ng Diyos, nagkasala sila. That is not the fear of the Lord. That is being afraid of the Lord. Meron silang ginawang kasalanan. So they are afraid to see God. They look at God as a judgment because of their sin. Pero ang tao po na meron pong takot sa Diyos, has the fear of the Lord, enjoys the presence of God. Alam nyo, doon po sa parable of the talent, kung nagbabasa po kayo, yung pong talinhaga ng talento, may tatlo pong, servant alipin, na binigyan po, pinagkatiwalaan ng hari. Yung isa, binigyan po ng 1 talento, yung isa binigyan ng 3 talento, yung isa binigyan ng 5 talento. The one who has given 5 talents po, na-increase niya, naging 10 talento po nung pagbalik. The other one po, yung 3, naging 5 na talento po. Pero yung isa na binigyan ng isa lang. Pagbalik po nung hari, nasaan na yun? Binaon ko po. Bakit mo binaon? Sabi niya, kasi natatakot po ako sa inyo. Tingnan niyo po yun, natatakot. Pag natatakot ka sa Diyos, hindi mo pa pagyayamanin ang iyong galing. Sabi nung servant, natatakot po ako sa inyo. Kaya binaon ko kasi alam namin masyado kayo strikto. Anong sabi ng Panginoon? You wicked servant. Napakasama mo. Yun ang sabi ng Panginoon. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Hindi mo pinalago. Alam nyo, sabi pa nga ng ibang mga commentator po roon, mas mabuti pa nga ininvest po nung alipin yun tapos nalugi. At least he tried. Pero yung hindi man lang niyang sinubukan, nagalit po ang Diyos. Praise God. Dapat po may takot, hindi natatakot sa Diyos.